Isa ka din ba sa lumalagas na yung buhok? Alam na alam ko yung mga frustration nyo, lalong-lalo na kapag hinahawakan yung buhok nyo ng ganito, tapos sumasama yung mga buhok nyo. So this video is not sponsored by the product na ipapakita ko. Right now, I'm going to show you kung ano ba yung naging resulta sa akin after I use minoxidil for almost 1 year na. So hanggang ngayon, hindi ako nag-change ng brand na ginagamit kong minoxidil. Kasi maraming nagsasabi na kapag nag-change ka ng brand ng gamit mo na minoxidil, baka mas maglagas palalo yung buhok mo. Kaya I choose not to change. Kaya up until now, etong product pa din at etong brand pa din yung ginagamit ko sa aking hair. So eto yung dati kong buhok. At eto naman siya ngayon. Ayan. To be honest, meron ako nakitang pagbabago sa buhok ko. Kasi nga, dati, wala pa ako dito mga baby hair dito. Pero ngayon, meron na akong baby hair dito sa forehead ko. Tapos, dito naman sa aking scalp sa itaas, yung nangyari sa buhok ko, mas tumibay siya. Tapos, nagkaroon siya ng volume. Ayan. Kaya meron na akong confidence na magpahaba ulit ng buhok. Kasi hindi na siya naglalagas. So, sa 1 year ko na paggamit ng minoxidil, eto lang yung naging struggles ko. Unang-una, hindi ako consistent sa paggamit ng minoxidil, especially sa brand na to. So, minsan, merong mga week na hindi ako nakakapag-apply, pero hindi naman siya inaabot ng buwan. Meron lang mga days, tapos mga week na hindi ako nakapag-a-apply. Meron namang times na sa loob ng isang buwan, nakukompleto ko yung paglagay ng minoxidil everyday. So, if dati gumagamit ako ng microneedling, problema lang kasi sa microneedling, masakit siya sa ulo. Kaya minsan, I choose not to use it. Yung ginagawa ko na lang, ina-apply ko na lang siya directly sa buhok ko. Sa paggamit ng minoxidil, mga beb, mas mapapahaba mo yung paggamit mo nito if you're gonna use it in a proper way. Like for example, instead of spraying sa buhok mo, mas makatitipid ka if you're gonna use dropper. Kunwari dito sa 120 ml na minoxidil na to, instead of spraying, na minsan kapag sinispray mo sa buhok mo, yung ibang product hindi nalalagay sa buhok mo, kumakalat siya. Pero if you're gonna use dropper, mas matatansya mo kung ilang ml yung gagamitin mo that day, and at the same time, mas makatitipid ka pa. Kasi for example, this one is 120 ml. Every day yung gagamitin mo lang is 1 ml. So meron kang 120 days sa paggamit ng minoxidil na to. Pero sa akin, yung 120 ml, pang 2 months ko na siya. Dati, yung 60 ml, nauubos ko siya for 2 weeks lang. Kasi hindi proper way yung paggamit ko. Sinispray ko lang talaga siya sa buhok ko. But if you're gonna use dropper, yung 60 ml na to, magagamit mo siya for 1 month and a half. So, sobrang tipid kapag gagamit ka ng dropper instead of spraying it directly to your hair. Kasi nga, as what I said, yung ibang product napupunta sa wala. When it comes naman sa presyo, mga beb, for me, napaka-expensive talaga ng minoxidil na to. Kasi itong 120 ml, it will cost you around 2,800. Then itong 60 ml, it will cost you around 1,500. So sobrang mahal niya. Kaya ganun ko siya tipirin. Pero if may nakita naman kayo sa market na mas mura, make sure nyo lang na dapat bago kayo bumili or bago kayo gumamit ng minoxidil, mag-research kayo at maghanap kayo ng mga sources na kung legit ba yung gagamitin yung minoxidil. Sobrang hirap kasi kapag you're gonna use different brands na minoxidil kasi yung resulta baka mas maging worst pa, baka mas makalbo ka pa. Kaya dito kahit hindi ko siya afford, pinag-iipunan ko talaga siya kasi eto lang talaga yung minoxidil na ginagamit ko. At the same time, sobrang natatakot akong gumamit ng ibang brand kasi nga baka mas maglagas pa yung buhok ko at baka makalbo pa ako. Kaya dito na lang ako. Pero I'm pretty sure naman na mas may mga minoxidil pa na mas mura dyan sa market. At sa paggamit naman ng minoxidil, dapat consistent yung paggamit mo. Pero wag ka naman ma-stress kapag hindi ka makapag-apply in 1 day or 3 days. Kasi nga sa akin, dumating yung point na almost 2 weeks yata akong hindi nakapag-apply kasi wala akong pera pambili ng minoxidil. So, wag kang magpaka-stress. Kasi nga, one of the reasons kung bakit tayo nagkaka-hair fall, stress. Kaya, wag. Basta, make sure nyo lang talaga if gagamit kayo ng minoxidil, decided na talaga kayo na you're going to maintain it
hanggang sa kahuli-hulihan ng buhay mo. Kung mangyayari kasi sa'yo, when you stop using minoxidil, maglalagas yung buhok mo. Kasi nga, minoxidil, hindi siya gagana if you're gonna use it for 1 month lang, tapos magsa-stop ka na. So, sayang lang yung pera at yung effort mo sa paglagay ng minoxidil during that month kasi nga hindi siya mag-work kapag isang buwan mo lang siya gamitin. So, as what I said again, if you're gonna use minoxidil, dapat buong-buo na yung decision mo. Makikita mo yung resulta after 4 to 5 months. Nakita ko lang talaga yung baby hair ko dito after kong gumamit ng minoxidil for 4 months. At sobrang saya ko that time. Sabi ko, meron akong baby hair dito. Tapos, eto nga eto na yung ibang hair ko. Ayan. So, ngayon, I am happy naman sa naging resulta ng buhok ko. Kasi nga, hindi na siya naglalagas. Pero I hope na after a year na paggamit ko ng minoxidil, may makita na akong progress dito sa upper part na meron ng mga bagong buhok. Kasi up until now talaga, wala pa talaga ako nakikitang new growth ng hair. So, kumapal lang talaga yung buhok at nagkaroon ng volume at hindi na siya naglalagas. So, mga beb, I hope na yung solusyon natin sa pagkakalbo ay masolusyonan na. And I hope na sabay-sabay tumubo yung ating mga buhok. Charot. So mga beb, thank you so much for watching, and for more videos to come, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para update kayo sa lahat ng nash at ganap natin sa channel na to. Bye!